Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Sa extraordinary attack, mga igsoon, adunay upat ka mga klase. 4 types of extraordinary attack. Una, kining gitawag nato og demonic obsession. Base matod pa ni Father Sikian ni ining iyang handbook, demonic obsession includes compulsions that affect the imagination and mind, which are blasphemous and suicidal in nature. No? So sa ato pa mga igsoon, ang atake sa yawa ni ining gitawag og demonic obsession is ang iyang giatake ang atuang imagination, memory, and atong emotions. No? Matingata na mga sakop nito sa pamilya nga kalit lang pagkausab sa batasan. No? Kana magbantay ta. Kanang panahon bitaw nga magampo ka, imbis kay nagampo ka, klase-klaseng mga panamastamason o yaga-yaga nga una-una moabot, musantop sa imong una-una, di ka ka-focus sa imong pagampo. Mga laway ka mga huna-huna, lustful thoughts, bisa nagampo ka mo atake sa imong una-una, di ka ka-concentrate sa imong pagampo. Mao kina mga igsoon. Nya kasagaran sa mga tao nga naigo ni ining demonic obsession is suicidal in nature. Gamay problema, di na kadaog dayong hisgot og paghikog. So bantay ta mga igsoon. No? Kana mo kini mga tao nga mura bag wala ka kita sa mga maayong kaugmaon. Tungod kay nangagapo sila sa ilang mga maot nga kagahapon. So bantay sa atong sakop sa pamilya niini. No? Demonic obsession. Natay gitawag usab sa ikaduha kining demonic oppression. Demonic oppression. Sa demonic oppression adunay tulo ka klase. Una, natay gitawag og physical oppression. Sakit nga walay finding sa doktor, mo na to. Mo na gitawag physical oppression. Ang atake sa yawa nakasentro diha sa imong panglawas. The physical health. No? Wala mga sakit nga walay pagkaayo or kana di kasarangan. Walay finding sa doktor. Physical oppression. Ikaduha, natay gitawag og financial oppression. Daghan siguro nato nakasinati niini mga igsoon. Financial oppression, kanabang matinga ka lang sakto mong trabaho. Nas gobyerno, siman, or parehas duha, mga nindot og trabaho. Apan, matinga lang ka nga, murag dili paigo ang inyong mga abot. No? Sigig paningkamot, pero walay abot. Og ni Brad Sherwin pa sa iyang sa iyang termino, mura ka og nag-sound og tubig sa usa ka balde nga buslot. Way pagkapuno. So ang atake sa yawa na maigsoon nakasentro sa atong financial aspect. Bantay ta. So, basta atakihon ni maot-ot ta, mao na magkalitsi-litsi ang kinabuhi. Magbantay ta mga igsoon. Mo ni gitawag financial oppression. Ang ikatulo nga paagi sa demonic oppression, natay gitawag og relational oppression. Kini. Giuran-uran ra nato ni kasagaran, no? Ang atake sa yawa anaa sa relasyon sa matag usa sa pamilya. Kanabang matinga ka, naana ninyo tanan. Bahandi og unsa pa. Apan matinga ka nganong gubot kanunay ug walay kalinaw ang inyong pagpuyo. Igsoon kung nakabaton kani, nakasinati kanini, you are already under the attack of our enemy. No? Mao ni gitawag relational oppression. So kato mao to ang tulo ka klase nga demonic oppression sa ikaduhang atake. Adunay ikatulo, demonic possession. Demonic possession
is a state wherein demons take full control of the body of a person. They speak and act without the consent of the person, and the person later has no knowledge of what transpired while he was under their control. No? So, ang atake sa yawa ni maigsoon nakasintro kanabang kana atong term nga gisaniban na yawaan. Dito sa office na mga pasyente nga normal pa pag-abot. Kana kay nidong sa opisina siyempre dunag gina siya gipamati silang kaugalingon. Normal pa. Naminaw sa katikisem apan pagsugod sa pagampo sa deliverance sa breaking seals and consecration all the breaking prayers nawa na sa kaugalingon wild na kaayo. Wa na kahibaw kung unsay yang gibuang buhat. Sa ato pa ang demonyo na ni take over sa iyang kaugalingon. Laktod siya nga wala nay kalibutan kay ini kaayo, ini kaulian among pangutanon. Unsay last nimong nahinumduman? Moray last niyang nahinumduman ang pagpanguros, pagsugod sa pagampo. So, demonic possession. Mao na ikaupat nga ay katulong nga klase. So ang ikaupat nga klase nga atake kining extraordinary attack sa yawa mo kining gitawag natog demonic infestation. So daghan nato ani kabantay ni kanabi tawong tag hadlok iagi na dapita kay infested man ang maong lugar ni punuan sa balite, punuan sa tawag ani akasya, mahadlok ka kay infested kanang murag tawan nga term nato nga tawan kana demonic infestation. Ang atake sa yawa ni demonic infestation mga igsoon anaa nakasentro sa lugar, butang o sa mga mananap. Naa magpuyo ang yawa sa mga lugar, mga butang or mga mananap. Kining balay ninyo inig tanaw ni mog TV, iniguso ni mog TV matinga ka, gipawong naman nimo pagbalik ni magion magbalik. Imong electric fan nimo nang yuso, way hangin kay close imong bay nagsigig tuyok. Ang imong computer ni type ragiya bisag naka-off. Infestation. Oh? So makabantay mo kining pareha ning kalit nga pagkamangta sa usa ka. Example, iro. Nga anad bunso ni iro no, mo tawgo na sa tuang kanang mga amo, mutuo mo ginadayon. Pero matinga ka, sud sa usa ka adlaw kadaghan makapaak. Mangtas kayo, dili na magpatuo og amo. So posible di ay nga kanang iro nayawaan. Or usa ka kabaw nga bisag kinsay mulabay, hasta amo sungago na, apuwa kayong mata kana posibleng nayawaan. Pwede nato na i-deliverance mga igsoon. So mo na gitawag og demonic infestation. So unsa to? Ang extraordinary attack sa ang mga ordinary sa two kinds of attack is the ordinary attack and extraordinary attack. And sa extraordinary attack na demonic obsession, demonic oppression, demonic possession, and demonic infestation. Nya sa demonic oppression adunay tulo ka klase. Physical oppression, ang atake sa yawa na sa imoang panglawas. Ikaduha, demonic financial oppression, anaa sa imohang financial aspect. Ang ikatulo, relational oppression. So bantay ta. No, dali ra nato nang wanan. Kanang tulo ka parte sa atong kinabuhi. No, mao ni atong matayan kung usa ni ana ma-deteriorate. Maot-ot na nata sa under attack nata sa demonyo. So mao to ang klase-klaseng atake sa yawa mga igsoon. Usa ka pangutana, mao kini. Nganong makasulod ang yawa sa kinabuhi sa tao? Dire, bantay ta, minaw ta. Natay gitawag mga igsoon og demonic openings. Through demonic openings, makasud ang demonyo sa kinabuhi sa tao. Unsa man ning demonic openings? Natay acronym para dali nato mahinumduman. Hinumdumi ang acronym nga STOP. Letter S, letter T, letter O, letter P. STOP. Unsa nang letter S? Sinful lifestyle. Dili simple ha, sinful lifestyle. Letter T, traumatic experiences. Letter O, occult contaminations. Letter P,
preternatural openings and offerings. Stop. Mao kini mga parte sa kinabuhi nga atong nabrihan ug diha niagi ang atake sa yawa. The demonic openings, sinful lifestyle. Daghang nidong sa opisina ng yawaan, gumikan ining gitawag nato og nagpuyo sa estado sa salang mortal. Mga batanon, mga anak na yawaan, tungod kay ang ginikanan kining gitawag nato na ining fornication. Walay mga kasal. Katong giingon ni Brad Sherwin kaya tinuod to. Nayawaan. Usa ka magtiayon ang babae na yawaan. Puyo-puyo ang babae na yawaan. Perting riya ka, wild kaayo. Pagka human sa prayer na ulian, gi-interview. Manong, gipangutanon man kung unsay mga posibleng openings, wala day kasal, mansibado. Karon manong ampun mong pakasal? Wa palagi baboy binuhi, Brad. Wala pa'y kwartang tinigom. Giuna ang paguna-una sa aslunon, sa mga pagkaon nga ibutang sa lamisa. Wala una-una ang santos nga misa nga diha nimo madawat ang sakramento sa kasal. Nayawaan kay way mga kasal. Karon gitabangan sa team. Kuha mo og requirements. Andama. Gitabangang padre, gikasal. Ulian malagi. Pwede malaging kaslon og way inasal. Wa ya mo'y handa, bungga. Wa ya mo tong napoy pabungga kasal, marcha-marcha. Lami kay sinina tanawon. Pero matinga ka, perting taas sa sobra. Pero kuwang ane ha, igor ni sabit atong tutoy. Nakaamong na hinos ubang tao nga nanambong sa kasal katong mga laki, naarbay laki nga pagamay-gamay mata pero hunter. More gitan-aw tong gikawitan atong usay tawag ni Buddha, itong tuybo. Nakaangin hinos mga tao nga magpakasala. Una, naulian pag humagkasal. So, usa kanang pagdili nato pagdawat sa sakramento maigsoon, usa gina nga makayawaan sa usa ka tawo, no? Walay kasal. Dagang nayawaan. Kaya tungod ining gitawag og adultery. Kabit. Dagang nayawaan, matod pa Brad Sherwin, ganiha, tinuod to. Contraceptions. Day pasyente nga diha nako, dugay kayong nawa ang, dugay kay ni hawa ang demonyo, dugay kay naulian. Tinga ko, ugwa moingon ang iyang kauban nga naanay implant, naanay gisuksok nga murag palito daw dire gioperahan. Kay para dili manganak. Moy akong una og deliverance. Pagsugo na ko breaking sa iyang bukton nga diha ang moong implant. Kirig, singgit. Ayaw. Giduro na ko, padayon pagampo, hangtod na ulian siya. Ugwa ko makahibaw nga diadi, siguro itong ulian. Tanawa ra. Singgit gulong yawa, ayaw. Muna mga igsoon, contraceptions, delikado kayo. Abortion. Daghang naay mga kaso doktor nayawaan. Contraceptives? Ha? Nayawaan itong imong gisuksukan o IUD? Mga kasanitian sa opisina magsuon nga magpamatuod, magligon ining mga butanga nga mao kini nga grabe kahadlok nga mga atake sa yawa kung mo'y maablihan. Not attending mass on Sunday. Ako nalipay ko nagtanaw no sa atong simbahan puno kayo. Hinaut unta matag Domingo ing ani kadaghan ang mga tinder sa misa. Mga igsoon sa lang mortal ang dili pag-attend sa mesa sa Domingo. Usara ka oras ang gipangayo sa atong Ginoo sa matag simana. Upat ka oras sa matag bulan. Ugsod sa usa ka tuig 48 hours ra ang iyang gipangayo mga igsoon. Equivalent nagduha ka adlaw. 365 days minus 2 days. 363 days ang para sa imong kaugalingon pagpangita niya nang atong gitawag og para sa atong mga kalanon nga madunot.
kanang duhang adlaw nga gipangayo sa Ginoo, pagpangita anang atong kalanon nga di madunot, udi ta makahatag niya na. Nahimo tang hagtik, matud pang Brad Kaloy. Sabot mong hagtik? Hakog ug tihik. Hakog ug tihik kay ngano man? Unsay kalainan hakog ug tihik? Hakog nanay imo pero kuhaon pang dili imo. Ang tihik nay imo pero dili ka kahibong muhatag. Tanawa. Gitagaan ka nas Ginoo og 363 days. Imo pang kuhaon tong duhang adlaw nga para niya, di nahimo kang hakog. Tihik ka na naka 363 days, di po ka kahibong muhatag na nagway imo. Tihik ka, mo nang nahimo kang hagtik. Hakog nga tihik. Timanin ninyo na. Simba kita mga igsoon. Not partaking the sacraments. Mo ni, apil na to ganiha. Nako'y pasyente dito, bago lang, mga wapay bulan or bulan kapin. Pagsukod og breaking and seals ang consecration, dito, kibot-kibot ng yawa. Di, yawa, nganong niya magkani? Kinsay nagsugod ni mo ka? Buang nito na ha, yawa ni, dili ni mamayo. Wa ni simba. Why simba? Why kumpisal? O kumpisal ray makaayo nito na ha. Tugan po siya kung sa'y makaayo. Resita. Demonyo mismo ang may reveal. Nayawaan, mga batan-o, o nga, hamtong na, nayawaan. Kay pag-interview pa, wa pa'y bunyag. Wa pa'y kumpirma. Pastilan, Ginoo. Bantay tani ning tanan mga igsoon. Kinahanglang yun, atong dawaton kanang pito ka mga sakramento sa atong kinabuhi. Amen. So naay daghan nga yawaan ni ato sa opisina tungod ining traumatic experiences. Tungod sa trauma nakabaton ining negative, uncontrolled negative emotions. Nganong naay uncontrolled negative emotions tungod ining unforgiveness. Nagdumot sa ginikanan. Kay dili makadawat nga discorded or broken family sila. Broken family sila, di sila makadawat. Tungod ining garbo o kining kaulag nga mo'y hinungdan nga nabungkag ang ilang pamuyo. Kaulag kay ngano, ang bana ni dula og laing team. Nganong modula ang team na anong kaisawa? Kaulag. Garbo nga naman, pagkahibaw sa asawa, nga mao na binuhatan siya ang bana, di makapasaylo. Taas kayo garbo, dili kahibaw mudawat ka matuuran, mautong ni Baos, ni duwa pog laing team. Puro mga maayong player, duwa laing team. Sabot mog laing duwa laing team. Naay kabit matag-usa. Mao ang bata napiktuhan. Ang bata napiktuhan mao ni nakabaton og uncontrolled negative emotions kay di makapasaylo sa iyang ginikanan. Mao bitaw mga igsoon nga ang atong simbahan supak gid aning divorce. Supak sa diborsyo ang atong simbahan. Tanawara ni ay survey rating sa Amerika. Kini gitawag tog divorce. 45 to 50% kanang bagong kasal mag-divorce. 60% kining second marriage divorce. Rate niya, divorce rate ni. O adunay 73% nga third marriages divorce rate. Tanawara. So sayop gining panglantaw sa ni mga atong mga kadagkuan nga duso ni ini mga igsoon. Wala sila kabantay nga naigisulti dire. Divorce leads to more failed marriages. Divorce leads to more divorces. Magtinabangay ta mga igsoon. Atong iampo kanang maong mga opisyals sa gobyerno nga nagduso ni ana. Sayod ta, sayod me. Kana sila mga biktima puna sila sa mga maliputong atake sa yawa. Kay posible
ang ila pong kahimtang sa kaminyoon mooy giatake sa yawa, mao nang basin og manabla sila mga igsoon. Wala itugot ang divorce sa ato ang simbahan. Unsay giingon sa Marcos 10:8, og silang duha mahimo ng usa, busa ang bana ug ang asawa, dili na duha kun dili usa na lamang. Tungod ni ini, ang gihiusa sa Dios kinahanglan nga dili bulagon sa tao. Kinsang pulong ni? Pulong ni sa atong manunubos nga si Kristo. Mao na mga igsoon, timan-e. Walay puwang ang divorce sa atong simbahan. Daghang ni ato sa opisina nangayawaan gumikan aning gitawag og letter O, occult contaminations. Nga patuo-tuo. Na diri sila daghan pod. Panahon sa patay. Pabawnan og rosaryohan tuminatay. Pero unsaon? Tinuod dili. Kay balo ba mo kung unsay sala kung magguba ta sa usa ka sa religious object? Sacrilege mga igsoon. Mortal sin. Asa man nagikan kanang mga pagtulunan? Ha? Sayop na. Unsay giingon sa Kolosas 2:8? Busa matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin sa mga tao. Mao ni itong mga katigulangan. O gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan apan dili di ay iya ni Kristo. Tanawa ra ato hinung gisunod kanang mga butang, mga pagtulunan nga dili iya ni Kristo. Inig padong ilubong gawas na gawas. Mga pamilya, gawas una, parente. Awang lungon, plastar ito. Alay, tuboy. Masay buhaton. Bright, lagi mo. Nagbuhat mo anino. Undangan na ninyo mga igsoon. Sayop na. Wala na itudlo sa atong simbahan. Kay kuno kung dili mo suong, maharos o kamatay itong way lingi-lingi ha. Sus Ginoo. Nituo ta sa kabilin-bilin sa atong mga katigulangan. Wala ta mutuo sa mga pulong ni Kristo diha sa atong Biblia, sa atong balaang kasulatan. Inigabot sa minteryo. Sa baton. Ha? Ala. Duruha kaon ng imong kuan, snacks. Putta kaon ha. Bisan og butirik na tong tiyas ka busog. Lamoy, hala, unta kayo. Dili na pwedeng dalhon og balik sa Ginoo ko. Unsay saog magsubra ka, kasuka-suka na kas kabusog. Bright gihapon mo. Glotho ni. Dili na, wala na, itudlo sa atong simbahan. Nya og dili pa tinuod ng, dili maayo ng dalhon og balik ng gikan. Ang tanang isod sa sementeryo, dili na pwedeng ibalik og dalas balay. Manong nanguli pa man mo? Nga nisod mo sa sementeryo? Og dili maayo ng tanang isod, ipagawas. O di ba, nang gihubo unta mo, kay tanang butang nga isod sa sementeryo. Di na pwedeng dalog balik. Pagtunol ang wala sa simbahan mga igsoon, undangan na ninyo. Wala magtudlo ang atong simbahan yana. Lain pa kini magampo. Magkuha og manabtan. Unya ag manabtan nga gikuha way simba. Way kumpisal. Pagdungog sa Ginoo. Niya ang atong mga pagampo. Kung kanang inyong gipauna sa pagampo, wala pud magsunod sa kabubuton sa Ginoo. Nasayo ta sa gingon ni Brad Sherwin ganiha. Ug mga unsa nang panalangin ni anang maong sakramental ang pagampo usa ka unsa ang pag-epekto ni ana kung kanang imong gipauna sa pagampo way simba way kumpisal nga nagagad man na sa ni ana undangon nato na tanan mga igsoong mga patuto. Mas maayo pa kung kamoy mahitabuhan simba ko. Kamo, mo'y pagampo. Kung nasayin mo, tigsimba mo, tigkumpisal mo, kamo'y pagampo kay inyo ng kadugo.
mas dali pang dunggon sa Ginoo kanang inyong mga pagampo. Dugang na pong patuto. Ako magaguan sangan sa team, sangan sa simbahan mga igsoon, undangan na tanang patuto. Dili na maayo tanan. Occult contaminations. Napa kining giung Brad Sherwin kaniyang Lucky Charms. Wala na itulo sa simbahan. Feng Shui, wala na itulo sa simbahan mga igsoon. Kundili kanang atong panudlo sa simbahan mga igsoon nagaingon. Wala ta mag-agad ining swerte sa kining mga swerte, kining tawag og swerte, Lucky Charms. Kundili nag-agad ta sa grasya ug panalangin sa Ginoo nga atong gipangayo. Nya mutuhop ka ng grasya ug panalangin kanato kung kita anaa sa estado sa grasya. Mao kana. Wa nang mga swerte-swerte diha, Lucky Charms. Ang ikaupat, preternatural openings and offerings. Daghang nangayawaan tungod kay open kaayo ang psychic abilities o kining gitawag nato og third eye. Five-way, naitulo ka paagi nga maabri ang third eye or ma-open ang psychic abilities sa usa ka tao. Una, by seals and consecration. No? Seals and consecration. Kini bang mga mama muduol ug mga albularyo kay magpahilot aron mabuntis or buntis nagpagam og albularyo aron di makuhaan, tagaan itong lanas baksan unsa pa na ihapas-hapas ng tiyan padung mga anak karong inig panganak kuno murarag ito to. Wala na mga igsoon. Bata pa imo nang gi-consecrate imong anak. Kanang magpadugo tuwing birthdays kana sulutag habak sayop na mga igsoon, no? Unsay giingon diri sa Deuteronomio 18:10. Ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak pinaagi sa pagsunog, ayaw kamo pagsundog sa mga patutuo o sa mga diwata o sa mga salamangkiro, mananagan o budangop sa mga tigsangpit sa mga espiritu kay gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat ni ining mga butanga. Pulong nis Ginoo. Unya nganong adto mamos tuo anang mga tao nga way Ginoo. Manong miingon may way Ginoo kining mga albularyo wala ta magkundina nila kundili nagsulti lang tas kamatuoran pulong na sa simbahan. Sila mga biktima po sila sa mga atake sa demonyo. No? Biktima po na sila. Wala na sila kalibutan. Nahalaylo po sila. No? Kining o ikaduha kining usage pag-practice dagang nangyawaan mga batanon tungod kay ining nagdula aning spirit of the glass or mga gulang na nangayawaan kaysa kabatanon nila nagdula aning spirit of the glass, spirit of the coin. Kung naghimo mo ani sa una ikumpisal ninyo, i-renounce na ninyo. Demonic openings na. Ug karon kining binago mga batanon daghan di na maihap sa tudlo. Napangyawaan, gumikan ining dula nga ML, Mobile Legend. Demonic game na. Unsay pagmatod, tanawan ninyong mga anak nga hingag, naadik ng ML, sugo ni modong, pagkuha og tubig, kay maglungag ta, unya na ma, ana oh. So no, dong, kuha og tubig, unya na lagi ma. Sus, napilibitan na kay wana ka consecrate, unsay iyang giingon, yawa! Di na demonic, kinsay gisangpit. Demonic na nga mong duwa. Daghan may kaso na sa office. Mga bata karon matud pa sa ni Bishop Abet among obiso, mga bata karon maayo na mutubag og ginikanan. Pero dili gani katubag sa exam sa eskwelahan. Tungod sa internet, tungod sa social media addiction. Labi na ning Mobile Legend, bantay ta mga igsoon. So daghang nangayawaan ikatulo tungod kay kining gitawag tog inherited. Open ang third eye kay mga kaliwat o albularyo, occult practitioners, kining mga gitawag ni Brad Sherwin kanag generational spirit. Mga sala sa katigulangan nga napasa sa kaliwatan. Uy, mano ko nang kadaghan man paangkin ang
bataa. O kay ag inahan ana, maupod, ag inahan ana hangtod magkanit-kanit. Ang espiritu sa kaulag, last. Napasa gikan sa katigulangan hangtod sa kasamtangang henerasyon. Mao nga kinahanglan katong mga breaking prayers nga giingon ni Brad Sherwin, importante ito aron maputol ang maong curses diha rataman ug di na magsuffer ang subsequent generations. Amen. Undanga tanang patuo. Tumana ang simbahan. So unsay buhaton aron ma-close katong openings, ma-close tong stop. Unsay buhaton? Una, renouncement. Katong pag-ampo nga giingon ni Brad Sherwin gina, renouncement, no? Pagsalikway sa maong mga daotang buhat diha sa atubangan sa tabernacle or naamoy kining adoration chapel. Pagsalikway sa maong mga sala. Pagpangayong pasaylo sa Ginoo, pagsaad nga dili na nimo pagapraktison. Nya ikaduha, do cares. O lahi na po ni nga acronym, cares. Stop ganiha, ang stop mapildi sa cares. Unsa tong cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Importante kana mga igsoon, confession. Nya ang confession katong mga 7 capital sins mao toy inyong do cares. Do cares. Dili garantiya ang imong kadato, dili garantiya usaray trabaho sa demonyo dinhi sa kalibutan. Gusto niyang bulagon ang relasyon sa tao ug sa Ginoo. Diha sa sabakan sa Ginoo, maong karon magahagit ko ninyo. Usisaha ang inyong kaugalingon. Tanawa, kumusta ang imong relasyon sa Ginoo. Basig na focus ka sa imong trabaho, pagpangita sa mga butang, nakalimot ka sa tag-iya sa butang. Simba matag Domingo, ampo sa Santos nga Rosaryo, og pangumpisal kamoy igsoon. Ipahiuli ang kaugalingon diha sa presensya sa Dios, aron mutuhop ang grasya ug panalangin, labi na ang kaayuhan sa mga balatian nga atong gipangayo dinhi kanato. Amen. Dagang salamat og dinhi nakukutob sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo.